Ivan, bakit nasabi nito na hindi epektibo ang guarantee letters? Isang health risk advocate na po politika yung paggamit o yung pagbabayad sa mga ospital sa mga iniisang guarantee letters ng Department of Health. I think the whole guarantee letter is part ng isang malaking sistema na kailangan nating itama. Yung guarantee letters kasi are not really guaranteed because they are political pledges and it's ineffective, and because of the bureaucratic red tape or delays, hindi siya effective. Paliwanag ni Dr. Liachon, maaaring hindi pantay-pantay ang matanggap na issued guarantee letters sa iba't ibang lugar dahil sa koneksyon o political influence. Dagdag pa nito, hindi trabaho ng Department of Health na magbayad ng mga medikal na gastusin ng publiko, kundi magsaayos ng universal health care, public health at mabawasan ang burden of diseases ng bansa. Anya, ang perang pangkalusugan ng gobyerno ay dapat mapunta sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth kaysa sa labas gumagalaw ang mga guarantee letters, lalo na at malaking question umano kung paano ito wastong nadidisburse at naliliquidate. Ayon pa rito, suportado nila na imbestigahan sa Kamara ang mga hindi nababayarang claims. Ngunit dapat rin anya na bukod sa investigasyon ay humanap rin ang pamahalaan ng mga solusyon at bagong polisiya upang tuluyang makamit na wala ng out-of-pocket expenditures ang mga pasyente tuwing mao-ospital. Aga-ayon kay Dr. Liachon, inaasahan nila na sa papalapit na SONA ng Pangulo ay mabanggit yung mga issue sa healthcare at maisauli na ang pondo sa PhilHealth. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez.